Halos 2 linggo na mula nang maganap ang malakas na dobleng lindol sa Venezuela at nananatili pa rin ang matinding lungkot at galit ng mga tao. Umabot na sa halos 3,000 ang namatay, mahigit 16,000 ang sugatan at halos 200 gusali ang gumuho. Patuloy naghuhukay ang mga pamilya gamit kamay dahil nakatigil ang mga excavator ng gobyerno sa kakulangan ng gasolina. Ngayon, sa isang bansa na may pinakamalaking reserba ng langis sa buong mundo, nakakainis talaga ito para sa mga lokal. 4 na opisyal na ang naaresto dahil sa pagnanakaw ng mga mahahalagang bagay mula sa guho. Nagsisimula ng umalis ang mga International Rescue Team. Ikinukwento ng mga nakaligtas na parang walang gobyerno, gaya ng isang amang matagal nang naghahanap sa 3 anak na babae at dating asawa. Nandito kami. Bawat pamilya, kung may mahal ka sa buhay dito, Huwag naman sana. pupunta ka para hanapin at iligtas sila. Pero walang suporta mula sa gobyerno dito. Kami-kami lang ang nagtutulungan. Ayaw. Nasa 30,000 tagapagligtas pa rin ang nakadeploy, kabilang ang 2,000 US service members. Pero dahil halos 1,000 aftershocks na ang naitala mula noong Hunyo 24 at unti-unting nawawala ang pag-asa bawat oras, ang tanong ngayong gabi ay sino ba talaga ang namumuno sa operasyon ng pagsagit na ito? Kasama natin ngayon si Mariana Atencio, reporter mula Venezuela na matagal na nagbabalita at personal na nakakaalam sa kwento ng kanyang bansa. Mariana, salamat sa pagsama. Alam mo, yung mga kwentong ito at larawan ng pamilyang naghuhukay gamit kamay habang di gumagalaw mga excavator ng gobyerno dahil walang gasolina. Hindi ko maisip kung gaano yon nakakainis. Anong masasabi mo sa kasalukuyang nangyayari sa Venezuela? Natasha, ang pagkadismaya, pagkabigo at galit laban sa rehimeng ito ay lalo pang lumalala bawat minuto. At gusto ko lang ipaalala sa inyong mga manonood na ito ay hindi isang gobyerno. Ito ay isang rehimeng, sa totoo lang, ay hindi naman ayon sa konstitusyon na dapat namamahala sa pagtugon na ito o namumuno sa mga Venezuelan. Walang bumuto kay Delcy Rodriguez para pamunuan ang bansa at pangunahan ang pagtugon na ito. Kailangan mong maintindihan na ito ay isang failed state. Pinag-uusapan natin ang isang rehimen na mahigit 20 taon tayong inilagay sa sitwasyon kung saan ang ating mga ospital ay paralisado. Walang gamot, walang mga bumbero, walang mga tauhan sa pagsagip. Kung ikaw ay mapatigil ng isang sundalo o pulis, mas natatakot ka sa kanila kaysa sa mga totoong magnanakaw. Iyan ang sirang sistema na umiiral sa Venezuela at pagkatapos, kailangan mo pang idagdag ang 2 lindol na ganito kalakas. Ito na ang perpektong bagyo at nabubuo na, desperado na ang mga tao. Katulad ng nakita nating in-interview na ipinakita mo sa kamera, patuloy pa rin silang naghahanap ng kanilang mga sanggol, ng kanilang mga kapitbahay, gamit lang ang kanilang mga duguang kamay. At para sa isang rehimen na nakaupo sa napakaraming yaman, kung saan hindi pa nila nailalabas lahat ng tangke at tropa. Sila ang unang sumupil sa amin tuwing gusto naming mapayapang magmartsa para sa demokrasya. Ito ay isang sitwasyon na sa totoo lang hindi ko alam kung magtatagal pa ng matagal. At sa tingin ko, mahalaga, gaya ng nabanggit mo, ang presensya ng mga Amerikano sa lugar at ang nakataya para sa buong Amerika sa Venezuela pagkatapos ng Enero 3. Dapat nilang kilalanin na hindi ito ang nararapat na rehimen pagkatapos ng crisis at kailangan natin ng pamahalaang transisyonal na mga ngasiwa rito. Tama. Gusto kong pag-usapan ito dahil malinaw na ang pagbagsak ni Maduro at ang pagtanggal sa kanya ng Estados Unidos ay malawakang ipinagdiwang ng mga Venezuelans sa buong mundo, pati sa loob ng Venezuela. Pero agad siyang pinalitan ni Delcy Rodriguez na bahagi rin ng kanyang gobyerno. At para sa marami, itinuring yon ng marami na halos walang tunay na pagbabagong nangyari. Ngayon na si Rodriguez na ang namumuno, sa palagay mo, paano tutugon ang mga Venezuelan? Sinasabi mo maraming galit sa kasalukuyang rehimen na ito. Siguro yun ang tawag natin dito, tama ba? At ang tanong, makikita ba natin ang mga tao na lumalabas sa kalsada o magkakaroon ng malalaking protesta lalo na sa gitna ng lahat ng pinsala at sakuna na nakikita natin? Kaya Natasha, ilang taon akong mapayapang nagmartsa sa aking bansa nung estudyante pa ako sa universidad. Namatay ang aking ama sa panahon ng humanitarian crisis. Nandun siya sa bawat protesta. Kaya ilang dekada na kaming nagpo-protesta laban sa mismong mga taong ito.
Si Delcy Rodriguez ay hindi lang basta may hindi tuwirang ugnayan kay Maduro. Isa siya sa 3 utak sa likod ni Maduro. Isa sa 3 makapangyarihang tao kasama ang kanyang kapatid na si Jorge Rodriguez at ang kalihim ng panlob na si Diosdado Cabello. Ipinapakita ng 3 taong ito na mas malala pa sila kaysa kay Maduro. Lubos kaming nagpapasalamat sa Estados Unidos sa pagtanggal kay Maduro, pero kailangan nilang tapusin ang trabaho. Naiintindihan ko kung bakit pinanatili si Delcy dahil hawak niya ang militar, institusyon at reserba ng langis. Inagaw ng mga taong ito ang bansa natin ng 2 dekada. Hindi mo sila agad-agad matanggal. Pero dahil sa laki ng humanitarian crisis na ito, panahon na para lumipat tayo sa isang pansamantalang pamahalaan. Hinihingi rin ito ng mga tao sa kalsada, pati isang dating hukom ng Korte Suprema ng Venezuela. Natapos na nung nakaraang Biyernes ang kanyang 180 araw na konstitusyonal na mandato bilang pansamantalang humalili sa Pangulo. Kaya sa ngayon, hindi na talaga siya legal na dapat namumuno sa ating bansa, maliban na lang dahil meron siyang tinatawag na, alam mo na, proteksyon ng Estados Unidos. Pero sa tingin ko, ang makikita natin sa panahong ito sa Venezuela ay gutom, desperasyon at kawalan ng seguridad. Lahat ng mga taong nawala ng tirahan, walang trabaho, lahat ng mga batang napalikas at nahiwalay sa kanilang mga pamilya na ngayon ay ulila na. Maaring magdulot ito ng matinding crisis kung saan lumalabas ang mga tao sa kalsada dahil sa galit at pagkadismaya sa rehimeng ito. Sa tingin ko, alam yun ng mga Amerikano kaya may 2,000 sundalo sila roon ngayon. Tama. Kaya gusto kong pag-usapan ang papel ng Estados Unidos dito. Malinaw na, may inaasahan dahil sa naging desisyon ng Estados Unidos na makialam noon kay Maduro. Kaya iniisip ng iba na baka may interbensyon din na yon, lalo na't malaki ang sakunang nangyari sa Venezuela. Pero ano ba ang takbo ng diplomasya? Meron bang ibang tao na handang suportahan ng Estados Unidos na hindi si Adelcy Rodriguez? Sa palagay ko, kailangan natin ng pansamantalang gobyerno mula sa mga eksperto ng civil society para mamuno sa Venezuela. Kailangan natin ng isang uri ng hunta tulad ng nagkaroon na noon sa ating bansa. Noong dekada 50, nagkaroon tayo ng diktadura. Pagkatapos mapatalsik ang diktador, isang 3 kataong hunta ang namuno sa transisyon ng gobyerno tungo sa demokrasya. Tingnan mo, ang 3 yugto na binanggit ni Sekretarya Rubio ay ang plano sa Venezuela para maibalik ang pansamantalang gobyerno, palayain ang mga bilanggong politikal at magkaroon ng malaya at patas na halalan. Iyan ang gusto nating balikan. Sa ngayon, ang pangangailangan na magawa ito para matugunan ang sitwasyon ay naging mas matindi 10 beses pa. Parang hindi na pwedeng magpatuloy ang normal na takbo dahil may mga tao pa ring namamatay araw-araw. At ang mga taong ito, napatunayan ng rehimen na talagang walang kakayahan at walang alam sa pagtugon sa sitwasyong ito na posibleng nagpapalala pa at nagdudulot ng pag-aaklas mula sa mga Venezuelan. Kailangan kong aminin, nakakabahala makita ang mga larawang ito. Sa palagay ko, lahat tayo ay nagdarasal para sa mga pamilyang apektado ng sakuna. Mahirap talagang panoorin. Laging may pag-asa sa kabayaran, pero sa huli, di ko alam kung ano pa ang maibabalik mo sa mga pamilyang ito matapos ang pinagdaanan nila. Kaya ang pag-asa ay magkaroon ng kahit anong uri ng international na interbensyon dito para, alam mo, sana ay magbigay ng kahit kaunting pag-asa para sa hinaharap. Maraming salamat, Mariana, sa pagsama at sa mga interesante mong sinabi. Salamat, Natasha! Ngayon ay araw ng kalayaan ng Venezuela, kaya mahalagang itaas natin ang ating boses bilang mga Venezuelan at sa buong mundo. Salamat din sa iyong plataforma. Salamat! Ang galing mo!